Nagpapatuloy ang laro na tabla hanggang sa ika-15 inang. Pero habang nagaganap iyon ay makikita ang mga kaibigan at nakasama ni Goro noon sa laro na dala-dala ang lahat ng alaala kasama ang ating bida. Araw-araw nagtatrabahong mabuti ang bawat isa at lahat sila ay may kani-kanilang paglalakbay na, pero patuloy pa rin silang lumalaban. Iyon ay dahil sa pinagsamahan nila noon kaya ngayon ay malaki ang tiwala nila sa mga sarili nila, at isa na roon si Komori. Samantala, biglang nagsitayuan at nagpalakpakan ang mga manunood bagay na ipinagtaka ng mga player, pero sinabi ni Coach Sasaki na hindi na iyon tungkol sa naglalabang team kundi dahil humanga ang mga iyon sa laro ni Gibson at Goro sa pamamagitan ng magagandang pitching. Ayon sa announcer ng laro, base sa World Cup rules, kapag umabot umano sa ika-18 inang na tabla pa rin ang score ay magkakaroon ng isa pang laro bukas. Sa itaas ng ika-16 na inang, na may isang out, nakarating si Ito sa ikatlong base at si Toshi ang nasa bat. Hinarap ni Gibson si Toshi na no'y desperadong makagawa ng home run hanggang sa home rate para hindi umano mabaliwala ang ginawa ni Goro. Ilang beses na bumato ng bola si Gibson at ilang beses din iyong sinubukang tamaan ni Toshi, pero sa huli, nang pumalo na si Toshi ng malakas ay biglang nabali ang kanyang bat, at ang dulo nito ay tumama sa kaliwang dibdib ni Gibson pagkasalo niyo ng bola. Bagamat napaluhod ito sa sobrang sakit ay ipinagpatuloy pa rin ni Gibson ang laro. Agad nitong ibinato ang bola at na-out si Itaw. Pagkatapos nyon, nakangiting sinabi ni Gibson na ayos lang siya at kahit anong mangyari ay hindi umano niya iiwan ang napakagandang laro na iyon. Agad nitong pinabalik sa pwesto ang mga player at tinapos ni Gibson ang pag-atake ng Japan. Sa ibabang bahagi ng ika-16 na inang, pinalakad ni Goro ang ikatlong batter. Si Burns ang sumunod na batter at pinalakad din ito ni Goro. Kasabay ng pangyayaring iyon ay makikita si Gibson sa bench na umiinom ng mga gamot, nang biglang dumating si Junior upang kausapin ito, at pagkatapos nyo ng paalis na sana si Junior ay biglang nawala ng malay si Gibson. Sa laro ay nakapalo si Bolton at nakakuha pa ng isang base, kaya napuno ang lahat ng base nang walang out. Kasunod nyon, bago tuluyang dalhin sa ospital ay sinabi muna ni Gibson kay Junior na bumalik na sa field at gawin ang tungkulin, at hihintayin na lang umano nito ang balita tungkol sa pagkapanalo ng kanilang team. Nang malaman ng Team Japan ang tungkol doon ay hindi naiwasang isipin ni Toshi na baka kasalanan niya ang nangyari. Gayunpaman, nagpatuloy ang laro kung saan si Junior na ang nasa bat at si Goro naman ang pitcher dahil sa pagpupumilit nito kay Shigino na makapaglaro pa. Matapos ang maraming foul, nakapalo si Junior at nabali ang kanyang bat. Tumama ang bola sa foul pole at naka-home run si Junior at nakapagtala ng Grand Slam. Hindi makapaniwala ang Team Japan sa nangyari, habang si Goro naman ay napasigaw na lang at napaluhod sa inis. Tulala itong inakay ni Toshi pabalik sa bench sa gitna ng malakas na hiyawan ng mga taga-suporta ng Team America. Nanatiling walang kibo si Goro sa loob ng locker room hanggang sa yayain na ito ni Toshi para umalis, subalit tumanggi si Goro at sinabing mauna na sina Toshi dahil dadaan muna umano ito sa ospital kung saan dinala si Gibson. Pagkarating sa ospital ay si Junior ang nakausap ni Goro dahil kasalukuyan pang nasa loob ng operating room si Gibson. Doon ay nag-usap ang dalawa at nagpasalamat si Junior kay Goro sapagkat ito umano ang nagtulak sa papa niya na mag-pitch bilang Joe Gibson hanggang sa kahuli-hulihang sandali. Nagkaroon naman ng closing ceremony ang Team Japan kung saan iniisip pa rin ni Toshi na kasalanan niya ang nangyari kay Gibson kaya sinabi ni Mayumura na aksidente ang nangyari sa laban at hindi yun kasalanan ni Toshi. Subalit bigla itong umalis para sana pumunta rin sa ospital nang bigla nitong makasalubong si Goro. Doon nalaman ni Toshi na matagumpay ang naging operasyon ni Gibson bagay na nakapagpagaan sa pakiramdam nito. Nagsabay na ang dalawa para bumalik sa itaas, pero habang nasa elevator ay sinabi ni Toshi na bukas na ang flight ng buong team pabalik sa Japan, kaya sinabi ni Goro na panggabi naman ang kukuhanin niyang flight pabalik sa Florida. Pagkatapos niyon ay dumiretso si Toshi sa function hall habang si Goro naman ay pumunta na sa silid para makapagpahinga. Maya-maya pa ay ipinaalam kay Toshi na may kamag-anak itong naghihintay sa baba kaya agad itong pumunta para makipagkita kay Miho. Doon ay nagkausap ang magkapatid kaya masaya si Shimizu para sa mga ito. Nang sumunod na araw, bago tuluyang bumalik sa Japan ay pinuntahan muna ni Shigino si Goro para paliwanagan na hindi nito kasalanan ang pagkatalo nila kahapon sa Amerika. Nang araw ding iyon ang flight ni Shimizu at Miho, pero hindi na nagpaalam si Shimizu kay Goro kahit na gustong-gusto niya iyong makita dahil iniisip nito na nalulungkot pa iyon sa nangyari at hindi siya makahanap ng salita na sasabihin doon kung magkikita man sila. Habang naglalakad ang dalawa ay dumating naman si Goro sa kaparehong airport para naman ihatid ang mama at kapatid nito, pero hindi na nagkita ang dalawa. Pagkatapos yun ay naisip ni Goro na maghanda na rin para sa flight niya, nang bigla itong matigilan matapos maalala na naman kung paano siya tinalo ni Junior.
Dahil doon ay nagbago ang isip ni Goro at hindi na itinuloy ang flight niya papuntang Florida, sapagkat naramdaman nito na wala siyang lakas at bigla na lang siyang nawala ng gana maglaro ng baseball. Nang makabalik naman ang mga kaibigan ni Goro sa Japan ay mapapansin na napag-iiwanan si Fuji dahil sa dami nitong dalang mga pasalubong para sa pamilya. Ngunit bigla itong nadapa kaya sumabog ang mga dala nito. Habang humihingi ng tulong sa mga kasamahan ay nagulat si Fuji nang makita niyang dumaan si Goro, bagay na ipinagtaka naman ng apat dahil imposible umanong naroon si Goro kaya binaliwala na nila iyon. Nang sumunod na araw, habang nasa kwarto si Shimizu ay naisip nito na sana pala ay nakipagkita muna siya kay Goro bago siya bumalik sa Japan, nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula kay Fuji para itanong kung may nabanggit ba sa kanya si Goro tungkol sa plano niyon dahil parang nakita umano nito si Goro sa airport kahapon. Nagtaka si Shimizu at sinabing imposible ang sinasabi ni Fuji sabay baba ng telepono dahil baka naapektuhan lang umano ng jetlag ang paningin niyon. Pero kahit ganun ay hindi mapakali si Shimizu kaya naisip ng dalaga na tumawag kay Momoko. Nang makumpirma na wala yun doon ay hindi pa rin natahimik si Shimizu kaya agad itong pumunta sa sementeryo kung saan nakalibing si Honda, at doon ay nakita nga niya si Goro. Habang kinakausap niyon ang namayapang ama ay lumapit si Shimizu at nagulat ito nang marinig ang sinabi ni Goro na baka mag-quit na umano ito sa paglalaro ng baseball. Nagulat din si Goro nang makita na naroon pala si Shimizu, pero agad siyang kinompronte nito tungkol sa sinabi niya na magko-quit na siya. Subalit para kay Goro ay wala nang susunod na game dahil nagretiro na si Gibson sa pakikipaglaro kaya hindi na umano ito makakapaghiganti. Kahit gaano pa umano kalayo ang marating ni Goro ay hindi na nito makakalaban si Gibson, at ang katotohanan iyon ang pumatay sa passion niya sa paglalaro ng baseball. Sa ngayon ay wala pang nakikitang dahilan si Goro para bumalik sa mound at gawin ang unang pitch nito tulad ng una siyang naglaro ng baseball. Pagkatapos ng pag-uusap nila ay umuwi na si Goro, bagay na ikinagulat ng mama nito. Dahil naman sa matagal na hindi pag-uwi ni Goro ay nasabik ang dalawa nitong kapatid sa pakikipaglaro sa kanya kaya agad siyang niyaya ng mga iyon. Maya-maya pa ay dumating na sa bahay si Shigino kaya sinabi rito ni Goro ang tungkol sa desisyon niya na magpahinga muna. Dahil hindi sang-ayon si Shigino sa desisyon ni Goro ay pinagsabihan niya ito subalit nagmatigas si Goro na tila babuo na ang pasya nito. Kasabay ng pangyayaring iyon ay nakipagkita sina Obayashi kay Kimori para ikwento ang tungkol sa naging laban ng finals, kung saan naramdaman umano ng mga ito na gusto nilang magpatuloy sa paglalaro matapos mapanood si Goro. Samantala, inisip naman ni Shigino na baka may malaking epekto kay Goro ang pagkatalo nila noon sa laban, pero kahit ganoon ay nagtiwala na lang din ang mga ito kay Goro sa pag-iisip ng paraan para malagpasan iyon, lalo na at alam ng mag-asawa na hindi madaling magpatalo ang anak nila sa ganoong sitwasyon. Nang sumunod na araw, pinuntahan ni Shimizu si Goro sa bahay ng mga ito pero sinabi ni Momoko na kaaalis lang yun para maglakad-lakad. Pumunta si Goro sa paaralan ng Seisho High School at doon ay sinariwa nito ang mga nakaraan nila doon. Simula sa kung paano nila binuo ang training field hanggang sa lahat ng hirap na pinagdaanan nila makapaglaro lang ng baseball, pati na rin sa kung kailan at paano siya nag-umpisa sa paglalaro. Doon napagtanto ni Goro na hindi siya dapat magpadala sa galit dahil tapos na ang laban, at kailangan niyang gumawa ng desisyon sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal ay umuwi na si Goro nang bigla naman siyang makatanggap ng tawag mula kay Shimizu para sabihin na pumunta siya sa Mifune Baseball Field. Habang naglalakad ay nagtaka si Goro kung bakit siya pinapupunta doon ni Shimizu, pero nagulat siya nang makita na naroon ang mga kaibigan niya at naglalaro ng baseball. Napaupo siya sa may tabing daan habang pinapanood ang laro, nang bigla siyang nagtaka kung bakit nga ba nagsisimulang maglaro ng baseball ang mga iyon. Tumayo siya at pumunta sa loob ng field para sumali. Pagkatapos ng masayang laro kasama ang mga kaibigan, kinabukasan ay agad na napagdesisyonan ni Goro na bumalik na sa Florida, kaya nagpaalam na ito sa kanyang mama at ipinagbili na sabihin na lang sa kanyang papa ang tungkol doon.